Ilang araw na rin na sunod-sunod ang ulan dito sa lugar natin mga B. Kaya naman bigla kong naisipan magluto ng kamote. Mga kamote na galing sa atin garden, kaya sulit talaga kapag may sariling tanim. Medyo maliliit nga yung mga na-harvest natin ngayon, pero maliliit man, tiyak na matitamis ito for sure. Favorite ko talaga ang kamote kasi nakakatulong ito sa aking hyperacidity. Mayaman kasi ito sa potassium, isang mineral na competitive acid blocker at magandang panggamot sa acid reflux. Buti na lang talaga at sumikat na ang araw, magagawa na namin yung mga bagay na hindi namin magawa kapag umuulan. At isa na nga doon ay ang ayusin ang ating garden. Buti na lang medyo umayos na ang panahon ngayon mga B. Kaninang umaga nga ay hindi kami makalabas dahil sa lakas ng ambon. Kaya sinamantala na namin ang pagkakataon para manguha ng gabi at mag-ayos ng garden. Yung mga gabi na to ay nakita namin minsan nang dumaan kami dito para mag-refill ng drinking water. Medyo nagmamadali kasi kami noon kaya sabi namin balikan na lang namin kapag may time na kami para makapagtanim at makapag-ayos sa garden. Na. Medyo marami ang mga nakuha natin ngayon and hopefully tumubo silang lahat para makapagluto tayo ng paborito nating laing. Ang laing na nag-originate sa Bicol region dito sa Philippines. Ito ay isang spicy dish na gawa sa coconut milk at dried taro leaves. Sa sobrang sarap nga nito ay nagkaroon na ito ng iba't ibang version at innovation. Ang iba nga ay hinaluan na ito ng meat at saka seafoods. Ang iba naman ay hinahaluan ng lemongrass at saka shallots. Kaya sa sobrang bango, tsak ang mga kapitbahay nyo sa inyo ay mapapasugod. Ito yung mga gabi na nauna na nating naitanim. Yung iba ay malalaki na ang dahon pero ang kukonti pa rin. Hindi pa tayo pwedeng makapag-harvest ng iluluto natin. Ang importante ay meron na tayong aantayin. Tulad na lamang nitong ampalaya na sa langka ay kumapit. Hindi na nga namin to nilagyan ng balag kasi last time na nilagyan natin ay hindi nagtuloy yung pamumunga ng ating ampalaya. Buti na lang naisipan ni Jovan na dito ito itanim sa ilalim ng langka at saka ng iba pang mga puno para meron na silang gagapangan. Ang daming blessings na dumating ngayong 2024 na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. And sana ngayong 2025 ay mas maging magaan ang buhay, maging healthy tayo and strong. Nag-harvest na nga rin kami ng luya kasi halos lahat ng niluluto namin siya ang bida. At kung sa palengke tayo aasa, tsak butas lagi ang ating bulsa. Kamahal na mga gulay ngayon kaya ako'y nalulula pag pumupunta kami doon. Lalong-lalo na sa kamatis at sili. Sa presyo, tsak ikaw ay mapapabitaw at mapapatili. Sunod-sunod din kasi na masama ang panahon kaya ang mga magsasaka natin ay hirap ding bumangon. Bukod sa luya ay may nakitang kakaiba itong aking kasama. Familiar po ba kayo dito? Ako kasi first time ko tong makita. Isang uri daw to ng mushroom pero ako kasi ang alam ko lang na pwedeng kainin na mushroom ay yung mga tumutubo sa mga natumbang puno ng saging. Kudit-dit daw ang tawag dito at marami nga kaming nakuha pati na rin yung mga tenga ng daga. Isa ring uri ng mushroom na hinuhalo ng iba sa pansit. Maraming tumutubo na ganito kapag tag-ulan lalong-lalo na sa mga nabubulok na puno. Nalaman ko nga na napakamahal pala nito sa merkado kaya naman ang iba ay nagkukulture para buong taon ay may produkto. Bukod kasi sa napakasarap at saka linamnam ang mga ito ay marami rin itong mga health benefits sa ating katawan. Mayaman kasi ang mga ito sa iron, protein, calcium, potassium at saka phosphorus. Mga nutrients na kailangan ng ating katawan para makapag-produce ng red blood cells at saka makatulong para maiwasan ang iron deficiency, coronary heart disease, inflammation at pwede rin itong makatulong para maiwasan ang magkaroon
magkakaroon ng cancer kasi binuboost nito ang ating immune system. Hindi na nga natin kinuha yung mga maliliit pero tingnan nyo naman marami pa rin tayong nakuha. Kaya sobrang nakakatuwa talaga dahil sa dami ng biyaya. Kailangan mo lang talaga magsumikap para swerte ay hindi maging maingat. Inihalo na nga natin ito sa pinakbet, isang Ilocano dish na pinaghalo-halong mga gulay tulad ng okra, talong, kamote at ampalaya. Nilagyan din ito ng mga pangsangkap tulad ng kamatis, luya, bawang at sibuyas. Anchovy or bagoong isda ang ginamit natin dito na pampalasa. Ito kasi ang ginagamit kapag Ilocano recipe pero may ibang version naman nito na ang ginagamit na pampalasa ay toyo o kaya naman ay alamang. Kahit anong version pa man yan, tiyak ito ay malinamnam. And I'm sure pati kayo ay natatakam. Maraming salamat po pala sa ating mga kaibigan na sa atin ay laging sumusuporta. Happy New Year din sa iyo, Pambansang Inday, at sa kaibigan nating si Tarla Kenyo Vlog. Thank you for always watching and interacting in all our videos, Miss Nimbra Chandra and Osans55. At sa mga subscribers and non-subscribers na laging nakaabang sa ating mga uploads. Sobrang natutuwa ako kasi unti-unti nadadagdagan ang ating mga kaibigan. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe at umabot ka hanggang dito, please don't forget to press the subscribe button and mag-comment para ma-shoutout ko po kayo sa ating next vlog.